So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Niat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion takas about bakit walang taong neutral, kakampi o kaaway. So, our concept is all about Pelagius. So, si Pelagius ay isang mongheng British noong ika-5 siglo na nagturo na ang tao ay isinilang na moral na neutral at may kakayahang sundin ng mga utos ng Diyos nang hindi umaasa sa biyaya niya. So, tinatanggi niya ang original na kasalanan at sinasabing kaya ng tao na magsimula at magpatuloy tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng sariling lakas. Ngunit ayon sa Biblia, ito ay isang mapanganib na maling katuruan. Tayo ay isinilang na patay sa espiritu at ang kaligtasan ay buo at ganap na gawa ng Diyos mula simula hanggang wakas. So, itinataas ng Pelagianismo ang kakayanan ng tao habang ang totoong ebanghelyo ay nagpaparangal sa biyaya ni Kristo. So, our readings for today is all about Ephesians chapter 2 verse 1 to 5, ASND version. Dati kayong mga patay at dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan na dati niyong kinasgisnan habang sinusunod ang masamang takbo ng mundong ito at ang pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong kumikilos sa mga tao ayaw sumunod sa Diyos. Dati rin tayong namuhay sa gitna nila, tinutugunan ng pagnanasa ng ating makasalanang kalikasan at ang mga gusto ng ating katawan at kaisipan. Dahil dito, tulad ng iba, tayo ay nararapat sa puot ng Diyos. Ngunit dahil sa napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, kahit tayo'y patay na sa ating pagsuway, tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo. Naligtas tayo dahil sa kanyang kagandahan loob. So, ngayon dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is itinatanggi ng Pelagianism ang original na kasalanan at likas na pagkabulok ng tao. So, ayon kay Pelagius, ang tao ay ipinanganak na malinis at may kakayahang hindi magkasala, ngunit mali ito ayon sa Biblia, sapagkat ang lahat ay ipinanganak na makasalanan at hiwalay sa Diyos. Second, ayon sa Biblia, tayo ay hindi neutral kundi patay na sa kasalanan at karapat-dapat sa puot ng Diyos. So, hindi natin kayang lumapit sa Diyos sa ating sariling kakayahan dahil tayo espiritual na patay. So, kailangan natin ng muling pagsilang at biyaya upang mabuhay sa espiritu. And lastly, isang kaligtasan na hindi nagsisimula sa kagustuhan ng tao kundi sa kalooban at awa ng Diyos. So, hindi natin pinili ang Diyos dahil siya ang pumili at tumawag sa atin. So, walang makakaabot sa kaligtasan kung hindi dahil sa habag ng Diyos. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is itakwil ang kaisipang nagtitiwala, sariling kabutihan o lakas para sa kaligtasan. So, ang ating kabutihan kasi ay hindi sapat upang iligtas tayo dahil lahat ng tao ay nagkasala. So, dapat tayong magpakumbaba tayong umasa lamang sa biyaya ng Diyos. Second is lubusang umasa sa biyaya ng Diyos. So, mula umpisa hanggang katapusan ng ating kaligtasan. So, hindi natin masisimulan o matatapos ang lakad sa pananampalataya sa sarili lamang natin. So, dapat ang Diyos ang nagsimula at siya rin ang magtatapos nito sa atin. And last is ipangaral ang ebanghelyo na nagpaparangal sa biyaya ng Diyos, hindi sa pagsisikap ng tao. So, ang totoong ebanghelyo ay hindi tulungan mo ang sarili mo, kundi ito ay ililigtas ka ng Diyos sa kanyang kagandahang loob. So, ngayon dadako na tayo sa ating discussion. This is our last part. And our last part talks about bakit delikado ang paniniwalang makakamit natin ang pabor o kaligtasan ng Diyos sa sarili nating kakayahan o kabutihan. So, para sa akin, ang paniniwalang kaya nating abutin ng Diyos gamit ang sarili nating kabutihan ay isang mapanganib na ilusyon. So, una din dito is binababa nito ang bigat ng kasalanan at tinatanggihan ang mga pangangailangan sa tagapagligtas. Pangalawa is pinapahina nito ang halaga ng krus ni Kristo. Parang sinasabi nating hindi natin kailangan ng kanyang sakripisyo. So, yung ganitong pananaw kasi ay nagbubunga ng kayabangan at inilalayo tayo mula sa tunay na pagsisisi at pananampalataya. So, dapat kailangan nating tanggapin na tayo ay makasalanan na walang kakayahan sa sarili at buong pusong lumapit sa Diyos na may habag. So, ngayon, ilalahad ko naman po ang aking natutunan sa devotion natin ngayong araw. So, para sa akin, ang natutunan ko na
ito na ang kaligtasan ay hindi dahil sa akin kundi sa Diyos lamang. So hindi ako neutral dahil ako ay dating kaaway ng Diyos, ngunit sa kanyang awa ako ay inilapit niya. So kaya't mula ngayon sisikapin kong mamuhay na may pasasalamat, kababaang loob at pagtitiwala sa biyaya ng Diyos lamang. So let's pray na po. Lord God, maraming salamat po sa iyong biyaya na hindi ko kayang kitain o pagtrabahuhin. Lord, gayon na amin po namin kami makasalanan at walang kakayahang iligtas ang sarili. Lord God, patawarin mo po kami sa aming mga pagmamataas at sa pagtitiwala sa sariling kabutihan. Lord God, ipagkatiwala niyo po sa amin ang aming buhay at kaligtasan. Lord God, patuloy niyo po kaming hubugin upang magtiwala lamang sa iyo at ipangaral ang 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 tunay na ebanghelyo na nagpaparangal sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.